Sige, sige. Bakit po nung panahon ng Israelita, di ba inutos po yung 10 utos? Ngayon, ang utos po, huwag kang papatay. Bakit po pinayagan pa ng Diyos na sugurin ng mga Israelita, yung mga taga-ibang bansa? Di ba mga tao yun na para patayin? Bakit pinayagan pong patayin ng Diyos? Ba't hindi pinayagan, inutusan silang Inutusan nga po, patayin. inutusan. Bakit po ganon? Aba, Di nalabas si Ame po yung- sabing huwag kang papatay. O di sumunod ka, huwag kang papatay. Ngayon, pag sinabi naman niya, patayin mo, di sumunod ka para patunayan mong tapat ka sa Diyos. Ano ba problema nun? Di nalabas Ito, nga po. ito. Pakinggan mo ito, kapatid, ano? Actually, kung kukunin mo yung logic na salita, huwag kang papatay. Ibig sabihin, huwag kang papatay, you by yourself, by your might, walang pahintulot ang Diyos na pumatay ka. Ikaw yun eh. By your person, by your might, yung lakas mo, huwag kang papatay. Kasi yung salitang, thou shall not murder or thou shall not kill, the initiative will come from you as a person. Pero kung inuutusan ka ng Diyos, patayin mo yan. Hindi sa'yo galing yun, wala kang sagutin doon. Naintindihan mo ang ibig ko sabihin? Walang problema ron, kapatid. Salamat po. Parang ganito yun. Para maintindihan nyo, ha? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pwede ikaw, huwag kang gagawa. Inutusan niya si Moises, gumawa ka ng ahas. Gumawa siya ng ahas. O, di nung gawin niya, sumunod siya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Ikaw lang magsaw, huwag kang gagawa. Di, huwag kang gagawa. O, ngayon, nung pinagawa ka niya, ba't hindi ka gagawa? Sino ba ang Diyos? Gusto mo, ikaw na ang Diyos pagka ikaw na nasunod. Siya nga ang Diyos, kaya siya masusunod. Di ba? Thank you po, Brother. Salamat sa'yo.